Salon owners, gusto ko lang basahin tong comment ng isang ah, followers natin, no? Isang nag-comment dito na dahil sa post ko na yung tungkol sa late o kung anong mga solusyon nyo dyan, sabi niya dito, yung mga tauhan daw ngayon, yun yung mas nasusunod. Late na nga pumasok, maaga pang uuwi. So, eto, ang gusto ko lang sabihin dito, gusto ko lang ipapaliwanag to sa inyo, mga salon owners dyan. Alam nyo ba na kasalanan nyo kung bakit ginaganyan nila kayo? Bakit? Kanino bang salon yan? Sino ba ang nag-invest dyan? Sino ba ang gumastos dyan? Sino ba ang nagpapakapagod na itayo yan? Sino ba ang namuhunan dyan? Sino ba ang nag-umpisa ng kumpanya na yan? Sila ba? Ngayon, kung hindi mo yan napapasunod, meron kayong company rules, pero hindi pa rin sumusunod sa rules nyo, ibig sabihin lang noon, sila yung may-ari. Kung hindi mo sila napapasunod, sila yung may-ari at tauhan ka lang dyan. At dagdag ko pa, kasalanan mo rin yan. Bakit mo hinayaan na gaganyanin kanila? Pero isa sa pinaniniwalaan ko dito sa salon business. Alam kong maraming abusado, maraming manluloko, basta marami dito dahil yun na nga, problema talaga to. Talamak talaga dito. Isa sa mga pinaniniwalaan ko dyan na kaya ka lang naman naabuso, kaya ka lang naman ginaganyan nila kasi hinayaan mo. Kasi pumayag ka na ganyanin kanila. Basta sa akin, walang maaabuso kung walang magpapaabuso. Manindigan ka. Magdesisyon ka na mali yan, bawal yan, hindi pwede dito yan. Huwag mo akong ganyanin, hindi pwedeng masunod ka dito. Sundin mo yung gusto ko. Bakit? Negosyo ko nga to. Ako yung namuhunan, nangutang pa ako dito. Kaya sumunod ka dito sa rules ko, sa company rules. Hindi pwedeng sila yung masusunod. Kasi magiging sila na yung boss mo. Magiging sila na yung amo mo. At tauhan ka na lang dyan. Papayag ka ba? Basta ako hindi. Sumunod ka sa rules namin. Sumunod ka sa company policy, company rules. Dahil company talaga eh. Eto, salon ko to, negosyo ko to. Umutang ako dito at nagkautang-utang para maitayo to. Kaya ipaglalaban ko. O ikaw, anong komento mo? Bye-bye! Galingan pa natin, trabaho pa tayo dahil ang pagnenegosyo ay isang mahirap na trabaho. Bye-bye!